Yung mga basura plastic po, pakilabas nyo na lang po. I-pick upin po namin. Mamaya na lang, ikutan ko lang ng kopya. Yung mga basura plastic po, pakilabas nyo na lang po. I-pick upin po namin. Ang problema namin number one, tubig, basura. Makalat din po. Naabutan natin yung Naik View Homes na sadyang namomroblema dahil meron tayong gabundok na basura na abutaan doon sa isang kali kung saan doon nilalagay ng tao lahat ng kanilang basura dahil hindi pa sila kilala noon bilang bahagi ng Naik. Dati kasi sama-sama kami maglagay ng basura. Kaya lang pag ang bigat buhatin at saka mabaho. Kasi walang nagmamanage ang mga basura kung saan-saan lang siya itatapon, ganun. At saka yung mga tao, as in, hindi pa siya as in nagkakaisa. Ay, ako po pala si Jomar Tabulang. Kasalukuyang presidente ng COA ng Naik View. Nagsimula kami dito June 2020 po. Siguro isa sa pinakamalaking pagbabago ay yung nagkaroon sila ng HOA. Yung HOA kasi talaga nagsilbi siyang governing unit, no? Ibig sabihin, nagsilbi talaga siyang paraan ng pamumuno para magkaroon din ng pagkakaisa yung mga tao. Ang number 1 layunin nila dito ay katahimikan, kapayapaan at kalinisan sa basura. Na-manage ang Naik View, gumanda yung patakaran ng Naik View kasi nung nag-segregate kami ng basura, nagkaroon kami ng bawat street leader na namumuno bawat street. Kung anong ipapatupad ni Pres, yun ang sinusunod namin. Malaking tulong ng huwa kasi yung pag may kukuha ng basura, inaasikaso niya at saka yung iniikot niya talaga. Ano pa po yung mga proyekto po na maigawa niyo po? Yung magiging proyekto natin doon sa mga nabubulok, yung aking inaano ngayon na black soldier fly. At nasimulan na rin natin na palaguin sa pag-segregate. Nagkaroon din ako ng bahay-bahay din dyan na inano ko ng mga tao na kailangan sumunod tayo doon sa sa patakaran na yun na sa segregation. At yun na nga yung basura natin, nagkaroon na tayo ng temporaring MRF doon sa Block 12 dati, at ngayon na-transfer natin dito yung MRF natin sa Block 1 na mga bakanting lote. At yun naman yung pinagmulan ng ating MRF ngayon ay galing din yan sa basura yung pinambili natin ng materialis. Kami mga officer ng dito sa HOA, inikot namin buong Naik View na papatupad niya ang segregation. Kaya nag-segregate kami ng basura para kunti lang din yung makokolekta sa truck. Kaya yun, doon na lahat ng tao sumusunod naman. Tapos nagkaroon kami ng lagay na ng mga plastic bottle. Tapos bumaba si Menro sa amin na inano nga yung basura raffle. Yung basura raffle project natin, waste diversion project siya ng Menro Office. Nag-start siya noong 2015 at ang main purpose niya is ma-divert yung mga plastic residual waste na pwede pang makuha out of dun sa mga residual waste na tinatapon. 1 kilo of plastic residual waste equals to 1 raffle ticket. And then pag nabunot yung mga sumali, ang mapapanalunan nila bigas at saka grocery items that time. Lumipas ang mga panahon, naging ang sistema naman namin is 1 kilo is equal to 10 peso. Importance po ng basura po dito. Kasi ano po siya, nakakatulong sa pondo namin sa HOA. Kasi pag may mga kailangan kami sa HOA maging project, doon kami kumukuha. Gaya ng plastic bottle, tapos yung doon sa baba, yun, MRF yun. Tapos nagkaroon kami ng dito sa Paliga, doon yung ginagamit. Yun.
out of 30 barangay, parang wala pang kalahati dun sa 30 yung sumasali dun sa ano. Kung na-maximize nga, kung ginaya nung mga ibang subdivision, yung ginawa nung ibang subdivision, particularly Naikview is bago lang siya eh. Pero sila yung nagpursige. Kaya nga sinasabi namin kahit sa mga seminar namin, doon nga nagawa nila eh. Bakit kayo hindi nyo nagawa? Kasabay ng pag-i-introduce ng Basurapol is the information education campaign. So, hindi lang basta nagkaroon ng kolaborasyon sa Menro, nagkaroon ng dialogo. Naintindihan ng tao na hindi pala responsibilidad ng Menro na kolektahin lahat ng klase ng basura nila at naintindihan naman ng Menro na hindi pa gaano naintindihan ng tao yon. Kaya ang naging resulta, nagkaroon tayo ng mga workshop, seminar, para sa karamihan ng tao dito. At ang nangyari naman, mula doon, ang HOA na mismo yung nagbigay ng mandato sa tao nila na mag-segregate para mabawasan talaga yung dami ng basura nila. Yung itatapon mo, unti na lang. Baga parang nabawasan. Halos siguro mga 70% yung nabawas. Kasi malaking bagay, mga plastic, shampoo, Milo, yung gano'n. Kaya kaming may mga tindahan, lahat ng mga plastic, kahit anong oring plastic, iniipon namin basta tuyo siya at malinis. Kami bilang volunteer po at bilang ka-presidente po namin, kami po yung nangunguna. Yung plastic na yung pinaglagayan ng limaw, pamalingke, tinalabahan ko tapos nilalagyan ko ng sipit, sampay. Kaya marami kaming natutunan. Sa isang buwan nga halos kakaunti ang basura namin. Ang totoo na pangarap ng Naikview Homes ay magkaroon talaga ng isang maayos, maunlad at malinis na pamayanan. Yun ang ibig sabihin ng kalusugan sa kanila. Hindi dahilan ng tao na magkakaroon sila ng pera, kaya sila nagsisegregate ng basura. Nagsisegregate sila ng basura kasi naintindihan nila yung role nila bilang tao, residente, at naiintindihan din nila na ang gusto nila bilang komunidad ay kalinisan. Ito po yung pagkukulikta po namin ng basura. Una-una po, para malinis po yung paligid. Pangalawa po, para matututo po natin yung mga kababayan natin. Higit pa po doon sa mga kabataan. Sabi ko nga sa kanila, kung nakasegregate ang basura ninyo, kahit isang buwan yun dyan nakatambak sa loob ng bahay, ay wala talagang mangangamis sa inyo kung sumunod kayo sa patakaran. Kasi ang basura natin dito, hanggat wala yung truck ng basura, hindi ko pinapalabas. Ang number one message ko na lang po siguro sa ating pamahalaan, kung ano naman po sana yung proyektong ibinaba sa mga HOA, ay hindi lang dapat proyekto, kundi kasama na po doon yung financial na suporta. Kasi ang programa na ibinaba sa HOA, kung wala man financial, ay hindi din namin ma-implement ng talagang 100%. Panalangin natin lahat na lahat ng karapatan ng tao, tubig, kuryente, kaayusan, kalinisan, kaunlaran, ay kaagapay nila ang gobyerno. Kung anong programa ng nai-implement dito sa loob, ay kanilang suportahan. At yun naman ay hindi naman para sa akin, kundi para sa magiging anak nila at sa loko yung paninirahan dito hanggat nandito sila sa Naikview.